Kaubayo sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS ang desisyon kung sino talaga ang may karapatan sa Panatag o Scarborough Shoal. Pero dati pa pala tumanggi rito ang China. Ang patuloy na agawan ng Pilipinas sa China sa Panatag o Scarborough Shoal, yan po ang pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Tita Winnie. Good morning, Pia. Good morning, mga kapuso. O tignan natin, I don't know whether we have a map para makita talaga ng mundo, no? Kung saan itong Scarborough Shoal o Panatag Shoal relative to the Philippines and relative to China. Ito bang Panatag Shoal is only 124 kilometers, 124 miles from the Philippines. There, nakita nyo yan? Nakikita nyo yan? Ayan, nasa na ang China? Where is China? Sa taas. That's what I need to know is where the distance is from that's China to the Panatag Shoal, and Manila is only 124 nautical miles. In other words, talagang China is in the wrong here, mga kapuso. Alright? Ano ang sinasabi nila? Aba, they discovered that daw in the 13th century. Who knows what happened in the 13th century, mga kapuso? All we know is that dun sa mga mapa sa 1734 pa ng mga Spanish map, kasama na ang Panatag Shoal. Ang tawag doon ng Spain is Bajo de Masinloc. Ayon ang nangyayari. Alright. Ngayon, anong ginagawa ng China in the Philippines? Please naman, ha? Tignan nyo. The Philippines was there. Dumating ang China. Umalis ang Pilipinas. Ang dami-dami mga vessels na dumating. Gustong pumasok ang Pilipinas doon sa Panatag Shoal, hindi makapasok-pasok. Ngayon, yung mga Filipino fishing vessels, binabuzz ng mga Chinese. Is that not acts of, hindi ba pang-aapi yun? Anong sinasabi natin sa ating pambansang awit? Aming ligaya pag may, mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa ating ligaya yon. Maghanda na tayo sa ligaya. May nang-aapi sa atin. No, kid, I kid you not. Yeah. And so I wonder, anong mangyayari dito? Kasi sinabi na ng Pilipinas, okay, let's go to the International Tribunal for the Law of the Seas. Ayaw ng China. Ano ngayon ang mangyayari dyan? Tanungin nga natin sa DFA. Yes, well, kasama natin, of course, si DFA Assistant Secretary Gilberto Asuque, Assistant Secretary for Oceanic Affairs. Asek, good morning. Nako, we're back here talking about it again because so much has happened since the last time po na nandito kayo. Oo, sabi nyo, diplomasya, walang nangyayari. Ginaganong-ganon lang tayo ng China. Well, diplomasya ho, makikita ho natin, hindi ho tayo nagbabangayan. Ginagamit lang po natin ang salita o negosasyon. Pero urong tayo ng urong. Hindi tayo nananatili, urong tayo ng urong. Paano yan naging diplomasya? Well, unahin po natin, kung sinabi ho ni Pangulong Aquino, mabuti na lang ho mag-jaw-jaw-jaw o kesa mag-war-war-war. Ang katunayan ho yan, nung kinuha ho niya sa sinabi ho ni Winston Churchill bago ho mag-Second World War, ang sabi ho ni Winston Churchill, it is easy to go from bang bang bang, from blah 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 to bang bang bang. But it is difficult to go from bang 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 to blah blah blah. Ibig sabihin, madali ho tayo pumunta sa gera. Pero pagka nagkagera na, mahirap na ho tayo bumalik sa usapan. Diplomasya. Hindi naman natin sinasabi na magigera tayo. Sinasabi lang natin, we are going to stand up. Babaya mo silang mag-shoot, but we will stand up. Ang problema, I'm so afraid kasi, Assistant Secretary, that we're always moving back and moving back and moving back. And China is just moving forward and moving forward. And we keep on saying, diplomacy. It doesn't make sense to me. It really does not make sense to me. Because that, every time we move back, they just move forward. But is it possible to actually file a case already? Or is it too soon? Pwede na po bang umakyat sa ITLOS? Sinabi na po ng presidente niya sa kanyang nakaraan na SONA, kung ganyang pakinggang ulit, sinabi ho ng presidente na idudulog ho itong issue na to sa International Tribunal. Isa pong paraan sa ITLOS. Sa international law, ITLOS o yung International Tribunal on the Law of the Sea, isa lang po yan sa 4 na paraan. Nandiyan ang International Court of Justice, nandiyan ang arbitration, conciliation, or peaceful resolution of dispute. Kaya, pag-aaralan ho natin yun. Nasa paraan ho, nasa ginagawa ho yan ng ating pamahalaan ngayon.
Kaya lang po, atin mo dapat maintindihan na kapag ho tayo ay pumunta sa korte, masasabi po natin baka yan na ho ang pinakahuling paraan mo mahanapan ng solusyon yan. Kagaya po natin, pag kayo nagpunta sa korte, kung ano ho magiging desisyon nyo, kailangan tanggapin nyo. Aba, syempre. Kaya nga po, dahan-dahan ho tayo, pinag-aaralan po ng husto yan ng ating pamahalaan, ng Department of Justice at ng Department of Foreign Affairs. Muna, kung bakit ano tayo hong tama. natatakot pumunta sa korte? Hindi ho tayo Baka ba tayo matalo? Hindi ho tayo natatakot. Ang pinag-aaralan po natin ng husto na tama ho ang ating argumento, ang ating mga ebidensya. Kaya po, inu-organize na ho natin, inaayos po natin ano mga ebidensya nating kailangan kung sakali ho tayo ay humarap sa isang korte. Okay, Assistant Secretary, we are going to ITLOS. Pupunta ba tayo sa ICJ o sasabihin sa atin na we are forum shopping? Isa If lang we po go to pwede mong ITLOS, we cannot go to ICJ. Pag-aaralan po natin yan kasi Kung alin? alam mo, sa mga forum na yan, kailangan hong dalawang panig magkasundo. Napupunta ho kayo tayo dyan sa... Hindi natin ayaw pwedeng ng China pangunahan eh. yung Ang China? gagawin po natin dyan, hanapan po natin ng rason dun ho sa ITLOS. Kasi meron ho sa United Nations Convention of the Law of the Sea na tinatawag na compulsory And mandatory. mandatory. Yes, So, kasi ang UN Convention naman on the Law of the Sea, hindi naman ho nagbibigay sa pagka merong hindi pagkaintindihan ng mga bansa, pababayaan na lang ho. Pagbabasahin po natin ng husto yung UNCLOS, sinasabi doon, meron hong paraan, basahin yung husto dito sa Dispute Resolution Mechanism, meron hong proseso yan para ho ma-resolba ang dispute. Pero sandali lang. Hindi ho pababayaan ho ng Convention on the Law of the Sea na wala hong solusyon dyan. Oo. Pero sinabi nyo, hindi pwedeng madala sa ITLOS kung hindi may agreement ang China na dalawang idadala. bansa? Well, Is that what's going to happen? Is that idagdag it? po natin, nung nakaraan po, nag-issue ho ng reservation ang China. Sabi nila, hindi ho sila pwedeng humarap dito sa tribunal na to kung ang issue ho ay tungkol sa historical waters, sovereignty, at historical title, no? In other words, nag-sign sila ng convention, pero meron ayaw- silang reservation. Ayaw nilang humarap. Ganun ho yun. Yun. Okay. O tapos, Pero hindi ho pwedeng sarado na ho yan. Meron hong iba pong paraan na dapat ng ating pag-aralan. Kaya nga ho, ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice, nagpupulong ho kami para pag-aralan ho to. Dahil hindi ho pwedeng wala hong solusyon sa problema to. Ang international law ay nagbibigay ng paraan kung saan nyo gagawin yan. Hindi ho Kumbaga, kaya pwedeng, nga sila nandun. kasi ho, tayo po, gaya na sinabi ko noong una, Manang Winnie, na sa international law, lahat ho ng mga members ng United Nations ay meron silang commitment under Chapter 6 for a peaceful resolution of dispute. Hindi ho pwedeng dadain ho natin sa dahas. okay, so that's what's happening on okay. the legal side. Ngayon, dun mismo sa Panatag Shoal, ano ang nangyayari? Yung ating mga fishing vessels, binabas Nandun. at hinaharas ng mga Chinese planes, etc. Samantala, Naparami ng yung permit. kanilang fishing vessels, ando doon Nakaalis. with total abandon. Okay. And so, ano ang gagawin natin? We will just say, mag-agwanta muna tayo, rather than war. Is that what's Opo. going to happen? Sa ngayon ho, sa oras na ito, ang Excuse ating me. Coast Guard nandun po. Nagbabantay ho doon sa Scarborough Shoal. Nagbabantay Sa- sila, sa pero Bajo de Masinloc. barko pa Pero lang din sila. pumapasok yung mga Chinese fishing vessels. Di ba? So the Chinese fishing vessels are enjoying themselves totally. Our fishing vessels are being harassed. And we are saying, andyan naman ang Coast Guard. Po, yan ho. Ano Just the ginagawa Coast Guard? ng Coast Guard? Just the Coast Guard pa rin. Hindi, Ang importante ho dyan, we have to show na we have presence there. Kasi ang ating dahilan po dyan, we have effective occupation and effective jurisdiction. Sinasabi po natin dyan, sa ating kasaysayan at sa mga aksyon ho ng pamahalaan, pinakikita natin sa buong mundo na tayo po ang nagmamay-ari ng bato. No? Kasi yung Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, reef ho yan. Hindi ho yan isla. Yeah. Pagka low tide ho niyan, may mga 3 o 5 bato na nakausli sa dagat. Kaya pinakita Yun yung nyo may dyan sa Philippine screen. flag. Meron, Oo. nung nakaraang panahon, si Congressman Roquito Ablan, si Congressman Yap, nagpunta ho dyan, naglagay ng para bandera maglagay ng ng flag. Pilipinas. Di ba, there used to be a lighthouse there Meron now. po ngayon, meron Ng po structure Pilipinas. dyan ng lighthouse.
nandun pa ho yung struktura, pero kailangan po ng maintenance dahil siyempre malayo po yan, 124 nautical miles magmula ho sa Na Masinloc. hindi basta-basta Okay, lang Assistant ma-maintain. Secretary Gilbert again, ha? So what is the situation now? Just tell us. Filipino fishing vessels can go there. Maari po, dahil fishing ground po natin yan. But Exclusive they are economic zone. being prevented by the Chinese planes from fishing? Ang payo po ng ating pamalaan wag ho muna tayong pumunta doon dahil para mababa ho ang tensyon. Alam po natin ang okay. resulta, Kumbaga no? part of the diplomatic solution or In diplomatic other words, is to as not of now, proceed first. China has occupancy of the area. Well, hindi ho natin pwede sabing hindi occupancy din. dahil nandun po tayo. Pinakikita po natin na Alright. tayo po ang merong Pero yung ating mga occupation. fishing vessels, hindi makafish doon. Okay. Yung Chinese We're fishing just- vessels makafish. Sinasabi natin, Ganito- huwag kayo Trying to ganito lang keep ho, the no? peace, para bumaba kumbaga. ang tensyon. Paliwanag ho Pero, natin, ano? as Oh, please. Yung Scarborough, yung Bajo de Masinloc, reef ho yan, bilog ho yan. Pare hong mangisda doon sa labas ho ng Bajo Masinloc. Yung nasa loob ho, yung lagoon, yun ho ang dapat ho nating bantayan ng husto. Mas mayaman pa ho. sa loob. Kasi yung lagoon, parang shelter ho yan. Okay. At marami hong nangingisda dyan. Bago ho itong insidente nito, marami ho talaga nangingisda dyan. Nandiyan ng China, Pilipino, Vietnamese, Indonesia, lahat, Pinagagawa Taiwanese, talaga. dyan ho nangingisda. Pag sa mahong panahon, pumapasok ho sila dyan sa lagoon dahil calm ho yung water dyan. Dahil nga, ngayon, pagka low tide, lumalabas ho yung mga bato. Sa ating batas, sa 9522, sinasabi po natin, yung batong yan, o Masinloc, o Bajo de Masinloc, ay parte ho ng Pilipinas. Alright. Because mayroon, sa isla ho ng Pilipinas yan. Alright. Well, nako, we wish we had more time to discuss this kasi napakasalimuot po nung sitwasyon doon, no? Pero, unfortunately, we don't have enough time right now. Pero nako, ASEC, talagang makiki-update po kami Opo. at makikibalita. Maraming salamat po, ASEC. din po. DFA Assistant Secretary for Oceanic Affairs, Gilberto Asuque. And of course, kay Tita Winnie for being with us today. Maraming salamat po. Okay. And Have sa a nice susunod, day. sa uulitin, ngayon naman pupuntahan po natin si Maring Susa. Good morning mga kapuso, isang makulay at masustansyang recipe na isda ang ating ipapakita ngayon at iluluto. Kasama natin si Miss Nancy Lume ng Hi, Miss host Susan. ng GMA News TV Pinoy Foodie. Opo. Balik Yan. na naman tayo sa isda. Oh, isda na naman tayo dahil siyempre yun naman ang talagang laging dapat natin kinakain, masustansya. So itong gagawin natin, sweet and sour Na fish tilapia. tilapia. Ayan, okay. At nakikita ho ninyo, nilalagyan na ho niya ng, ano tawag niya sa nilalagyan mo sa tilapia, Miss Nancy? Flavored flour na. Yung Flavored meron flour. Ito yung may timpla na. O kaya Nilasa asin. na siya. O, pwede ng asin. Pero pinaslice ko siya ng In-slice mo para sa gilid mabilis. para... Para mas mabilis maprito. Okay, so At ito... saka, ikaw, sabi mo, dito naman. Ako ano? sa gitna. Oo, So ang sweet and sour tilapia, syempre may tilapia. Maliban sa tilapia, ano pa yung iba ingredients natin dyan? Prituhin muna natin to. Ito kasi, kailangan, para yung mga iba nagpiprito, dumitikit. Kailangan mainit na mainit ang Yung inyong mantika, kumukulo-kulo. Gulong-kulo dapat yung mantika para hindi naninikit. Yan, And then yan habang na. piniprito natin yan, gagawa tayo ng pinaka-sauce niya. Yeah. Yung sweet and sour na sauce. So ano yung mga ingredients niya, Miss Ang mga Nancy? Paano? ingredients natin ay luya, Luya. na frinito ko na. Yung iba kasi nilalagay nila hilaw eh. Gusto ko Okay. Ito, yung carrot, tapos ito, pwede rin prituhin. Okay, oo. Prituhin natin. Konti. Para makain talaga. Yung iba kasi pan-decoration. Okay, so Nasasayang medyo lang. yan mo siya ng konti. Isusutay ng konti. Sutayin ng konti. Igisa ng konti. Pulahin. Ayan, habang Yan. makulay talaga yan. Yan. Dahil Pasko yung kulay niya. Oo, ha? tapos Green pwede and nang red. pagsama-sama yung ating mga gulay. And then, so yan, meron na tayong luya, carrots, na, and yan. bell pepper. Okay. Tapos After niyan, that, susunod niyan, habang hinahango mo, meron ka ring meron din ako. Gusto ko na ito naman ngayon yung aking bawang para may konti Bawang. tayong lasang okay, may bawang. At saka ko sila ipagsasama ulit. So, yan namang ginigisa mga bawang at Oo. sibuyas. Ma'am Susan, talagang ang panahon ngayon kasi yung mga isda mamahalin. Aha. Pero because ang sweet Sa tula